Good morning guys, time check muna tayo. 10:36 na po ng tanghali. Kakagising ko nga lang po ngayong araw. So kakain na muna ako guys. At ito nga pala yung kakainin ko ngayong araw. Itong spaghetti. Kakatapos ko lang kumain guys at sa ngayon maglilinis muna ako ng bahay bago ako umalis. Dahil schedule ko nga pala sa dentist mamayang 3:30. Kaya sinabi sa akin na balik na lang daw ulit ako ng clinic after 3 months. So yung last na linis ko kasi noon ay nung April pa, bali nagpa-schedule ako ng August na lang para yun na lang kasi yung yun na lang yung available time na meron sa akin. Time check muna tayo, 2:25 na po ng hapon. So nandito na ako sa labas ng bahay ngayon at papunta na ako ng clinic para po magpalinis ng ngipin. Dahil kahapon nga pala ay tinawagan ako ng dentist ko para magpalinis na ngayon. Actually tumatawag sila sa akin guys 1 day before yung mismong schedule ko. Para na rin ipaalala nila sa atin na may schedule tayo kinabukasan, kaya tumawag na lang sila. Dito muna ako sa mismong post office para mag-withdraw ng pera. Kaya daan muna tayo dito guys. Andito na ako ngayon sa Eki para sumakay ng train papunta sa clinic kung saan magpapalinis tayo ng ngipin. Bale, 2 beses ka pala tayo sasakay ng train para makapag-transfer tayo sa may Magasaki. At saka doon tayo sasakay ng panibagong train, makapunta tayo ng Umeda. Bale sa Umeda nga pala yung clinic na pupuntahan ko ngayon. Weather check muna tayo. 36 degrees Celsius na pala dito sa may lugar namin. So habang tumatagal na po yung summer dito, lalong umiinit na po yung panahon dito ngayon. Sa lahat ng kababayan natin na nandito sa Japan, mag-double ingat tayo dahil iba na ang init dito ngayon. Bababa na pala ako ng train ngayon, so maglalakad na tayo papunta sa clinic. Sasakay lang muna tayo dito sa escalator. After nun, sasakay tayo ng elevator papunta sa taas ng building na to. Bali, nasa taas lang po ng building itong yung clinic na pupuntahan ko ngayon. Bali, nasa 12th floor po sila. Saktong pagbaba ko dito sa Mayeki ay meron ng elevator na malapit. Kaya dito na lang tayo sasakay ngayon at maghintay. So bali, bababa lang tayo sa 11th floor. Pagkatapos niyan ay sasakay tayo sa panibagong elevator hanggang makaakyat tayo ng 12th floor. Bali, maghihintay lang tayo muna ng ilang seconds. So, andito na ako sa may building nila guys. At sorry nga pala, 13th floor nga pala yung inakyatan ko ngayon, hindi pala 12th floor.
Bali, ito nga pala yung clinic na pupuntahan natin, ang number 5. Ito yung Smile Plan Osaka na makikita yan dito sa May Umeda. Bali, lalakarin lang natin siya saglit bago tayo makapasok dun sa mismong clinic. Hindi po, tapos na rin ako magpalinis ng ngipin. Babalik na naman daw ako after 3 months. So, ang next na balik ko na doon ay November 29, which is Saturday po. Bali, ang binayaran ko nga pala kanina ay nasa 3,270 yen. Mas mahal po compare nung last na nagpalinis ako. Ganun po talaga pag babalik ka after ilang months, kaya medyo mahal na yung babayaran. So, kung gusto nyo pong magpalinis ng ngipin dito sa Japan, ang kailangan nyo pong mga requirements ay, unang-una, kailangan meron kayong insurance, health insurance or tinatawag na Kenko Hoken para medyo makamura kayo. Pwede pa naman yung Kenko Hoken nyo na kulay blue yung card or tinatawag natin na health insurance. Kung wala na kayong ganun, pwede nyo nang gamitin yung my number card nyo. Para pag once na pumunta na kayo ng dental clinic ay i-scan nyo na lang yung my number card nyo doon sa mismong machine. Tapos next naman na kailangan sa clinic namin, meron kaming dina-download na My Dental sa app. Yun yung ginagamit namin pag nag-check-in kami or nagla-login kami pag nakarating na kami sa mismong clinic. Doon din may ilalagay kung anong date na kayo pumunta ng clinic para magpalinis or sa susunod na reservation nyo, meron ng date na nakalagay doon. Kaya medyo convenient na siya sa akin. Hindi na hassle na pupunta at tatawag pa sa mismong number nila para lang magpa-reserve ko anong date na gusto nyong puntahan. So sa ngayon nga pala ay nandito ako sa Kurowa at may bibilin lang ako dito saglit. At dito yan sa may Goshen. Ayan yung lawak ng mall dito sa may Kurowa. At pasok muna tayo dun saglit sa loob dahil meron ng aircon kasi doon. At dito sa labas ay mainit pa ng ganitong oras. Daan muna tayo dito sa may malamig. Ito yung guys, yung pampalamig dito. Tubig lang siya actually na parang ganito. Ayan lang. Ayun nga, nakauwi na rin ako dito sa bahay. At ito nga pala yung mga pinamili ko kanina nung nasa labas ako. So, unang-una, yung mga pinamili ko, itong mie goreng na yakisoba ng Indonesia. Ito po. Bali, dalawa yung binili kong mie goreng. Ayan. Tapos, ito rin, yakisoba rin binili ko. Pero this time, Korean yakisoba na or tinatawag natin na jjamyeon. Ito, tama ba yung pagbigkas ko? Medyo pagpasensya nyo na po kung mali. Actually, first time ko lang siyang matitikman kaya gusto ko rin siyang try. Tapos, itong gapaw na galing sa Thailand. Ito yung main dish ng mga taga-Thai, mga Thailand. So, bali pag gagawa tayo ng gapaw, ang kailangan na lang natin itong giniling na baboy siguro. Tapos ibang mga ibang spices tulad ng green pepper tsaka red pepper. Bali yung yung laman na to, yung mismong sauce na ng gapaw.
Kaya lahat naman itong pinamili ko guys ay first time ko lang siyang matitikman, lalong-lalo na itong pagkain ng mga taga Thailand. Ang gusto ko lang talaga tikman ng mga pagkain ng mga taga Thailand yung pad thai. Kaya naku-curious ako kung anong lasa. Sabi nga ng mga kakilala ko na masarap daw yung pad thai, kaya siguro mga next time pag may time tayo at kakain tayo sa Thai restaurant, lalo na yung pad thai tsaka itong itong gapaw. Lalo na gusto ko rin tikman yung iba't iba nilang mga pagkain. Siyempre halos lahat naman ng pagkain ng mga ibang bansa gusto nating i-try, lalo na pag sa akin. Tsaka alam niyo ba kung ano yung mas nakakamiss guys? Mas nakakamiss kumain ng mga Filipino foods, dahil yun na yung nakasanayan ko nung bata pa lang ako. Dito nga sa Japan, wala silang Jollibee. Kaya yun yung isa sa namimiss kong pagkain, yung Jollibee. Pero yung mga ibang lutong bahay naman na Filipino foods, pwede naman natin siyang lutuin. Kung hindi naman natin alam kung paano lutuin, manonood na lang tayo sa YouTube kung paano lutuin yun, di ba? So, anyways, lulutuin ko muna itong jjamyeon tsaka itong mee goreng. At itatry natin kung anong lasa. At bago nga pala ako kumain ng itong yakisoba, kailangan ko munang maligo saglit dahil sobrang init talaga sa labas kanina. Total kakauwi ko lang, kakabukas ko lang ng aircon kaya hindi pa gaano malamig. So ito na po yung niluto kong na yakisoba. Ito po yung mee goreng na galing Indonesia. Tapos ito naman yung jjamyeon na galing Korea. Ayan, medyo black yung kulay niya. Actually, itong jjamyeon ay first time kong lutuin, kaya hindi ko makuha ko yung tamang timpla nito. Nagtaka kasi ako nung hinalo ko na siya ay mas marami yung seasonings niya, kaya hindi ko siya matansya. Ang ginawa ko, dinagdagan ko na lang siya ng mainit na tubig para medyo saucy siya. Ayan po. Sabi nila, masarap daw kumain ng jjamyeon pag may kimchi. Ayan, kimchi yan guys. At mas masarap naman daw kumain ng mee goreng kapag may itlog. Kaso ang problema, wala tayong itlog na nabili kanina. Kaya nakalimutan ko pong mamili. So titikman muna natin itong mee goreng ng Indonesia kung anong lasa. Itadakimasu. Yan po. Para siyang pancit canton ng Pilipinas. Parehas sila ng style ng noodles. Okay sa akin to guys. Wow! Malasa tong mee goreng nila. Manamis-namis na may konting anghang. Gusto ko to. Sarap. Kulang naman ng itlog dito para mas masarap siya lalo. Sarap. Approve. Tapos ito naman yung jjamyeon na galing Korea. Yan, mas marami nga lang siya na sauce at maitim yung kulay. Ito sakto lang naman yung lasa niya. Di tulad sa mee goreng na mas malasa siya. Ito may halo siyang pait. Wow! Pero ang nagustuhan ko dito, hindi siya sobrang alat, guys. Tsaka hindi siya maanghang. Tsaka alam naman natin yung mga Indonesian guys, mahilig sa mga maanghang. Tsaka magulay rin sila kumain. Kaya yun yung nagustuhan ko sa kanila. Pati ito, the best. Oh. Perfect.